isang mapagpalang gabi po sa atin lahat. Welcome po muli sa atin Always Say a Prayer. At ngayon po ay araw ng Friday na naman. Napakabilis po ng panahon, Pastor. Ayan, bago po ang lahat, bumati muna ang aking poging partner. Yes, magandang gabi sa inyo, sa aking kasamang magandang Pastora Loli. Yes. It's Friday. Kanina po ay yung mga kabataan po ay meron po silang live stream, yung Thanks God, It's Friday. Ngayon naman po ay kami ni Pastora Loli ang inyong makakasama dito po sa ASAP. Always Say a Prayer. Ito po yung ating ministry na tayo po ay sama-samang nananalangin. At napakahalaga po ng inyong presensya sa ating programa sapagkat mamaya po tayo po ay mananalangin. Kailangan po namin kayo tayo ay magkakaisa para sa mga ipapanalangin po natin mamaya. At alam po natin there is power in prayer. And truly God answers prayer. No? Talagang ang Diyos ay tumutugon, sumasagot, naghihimala. Kaya ngayon pa lang po, please send your prayer request sa ating comment section. Mamaya po ay dadalhin po natin siya sa ating Panginoon. So magandang gabi po at samahan niyo po kami ni Pastora Loli sa ating programang ASA. Ayan, gaya nga po sinabi ni Pastor Dennis, yung mga prayer request nyo, i-type nyo na agad para po masama sa ating prayer time mamaya. Ayan, napakasarap po talaga ng paglingkuran ang aming kapatiran sa inyong lahat sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nawa ay makiisa kayo hanggang mamaya po, hanggang matapos. Pero ngayon, Pastor, gusto ko muna pong batiin yung ating mga early bird. Ang tawag dito, mga early bird. Early bird. Ayan. Sabi ng early bird catches the worms, no? Ganon. Yes, Pastor. Kaya, ayan. Siyempre, ang mag-asawang Ronald Montemayor at si Sister Ems Kasem ay andito na po. Ayan. Sila yung una at saka pangalawang nag-tune in. Ayan. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Ayan. Si Sister Annalisa Querater. Ayan. Blessed evening po sa mga kaasap. Hindi naman si Sister Arlene Profugo. Magandang gabi daw po. Yes. Si Sister Merlita Bulataw. Magandang gabi po. Ayan. Sana po kayo pong naka-tune in ngayon, i-share nyo lang po ng i-share yung ating ngayon live stream para naman po marami pa pong makasali. Kasi pag na-i-share, Pastor, di ba, marami pong nakakakita at talagang yung iba nagiging curious sila, ano ba to? Parang ganon. Na-experience ko po yan dahil minsan nakita ko yun sa mga impression, Pastor. Nakikita mo kung ilan minute, kung ilan yun, mga taong nakatingin dito sa ating live streaming. Pero naniniwala ako yun may perfect time ang ating Panginoon Diyos. Yung iba siguro sasabihin 2 seconds lang, pero yung iba naman nakikita ko tumatagal din po yung kanilang yung kanilang pag-tune in kasi kikwentuhan na naman kita, Pastor. Okay lang. Kasi po yun, yung pinsan ko nung nagkaroon kami ng parang reunion, sabi niya, Ate Lolit, paano ba doon mag-send? Sabi niya gano'n. Hindi star ang kanyang send. Parang gusto niya daw mag-send ng pagkain. Sabi ko, paano ka sabi ko, bakit pagkain? Kasi gusto ko mag-bless, sabi niya doon sa mga o sige, hintay mo na lang yung anniversary namin. So, ibig sabihin, that shows na talagang nanonood. Meron time na talagang nanood sila. At iyon ay malaking bagay na po sa atin, di ba? Kasi talagang, yun po ay hindi mananampalataya, pero gustong mag-share. What more, siguro kung na-sharean pa ng salita ng Diyos, mas lalo na po talagang magiging talagang gustong magbigay para sa gawain ng ating Panginoon. Yun lamang po. Amen. Oo. Napakahalaga po ng inyo pong mga kumbaga ay tulong, no, sa gawain ng ating Panginoon. Kagaya ni Pastora Lolit ay natuto na siya, no? Natuto na siyang mag-send ng stars. Tama po ba, Pastora Lolit? Hindi pala password yun, Pastor. Lang, pwede rin yung thumb mo lang ang ginagamit. Okay. Oo. Okay.
Hindi, Kaya ang mahalaga doon ay kung hindi po sa inyong suporta at pagpapala na binibigay sa ating programa ay siguro ay baka hindi tayo tumagal sa ganitong live stream. Pero dahil sa kayo po yung amin pong kumbaga kasama na eh. Kumbaga part na kayo ng ating program eh. Ay yes. sino po ba talaga yung magtutulungan kundi tayo ding mga anak ng ating Mm, mm, mm. Panginoon. Kaya napakahalaga po na please ay wag ho kayong magsasawa dahil alam ko po ang Diyos hindi nagsasawang nagpapala pag tayo po ay nagkakaloob. Ayan. So, siguro, Pastoral ulit, ay dumako na siguro tayo dun sa ating usapin, no? Kasi itong Friday, this is a topical edition. It's all about yung ating tinatalakay yung series natin, matagal na, no? Mm. Ito, tawag nating Family Matters. At mamaya sabihin po ni Pastoral ulit kung ano po yung ating tatalakay. So, samahan niyo po kami. Tayo po ay magbalitaktakan, magbigay ng kanya-kanyang insights Puro-puro. sa ating topic na pag-aaralan ngayon. Samahan niyo po kami. Yan. So ngayon, mga kapatid, ang pag-aaralan natin ay yung tinatawag na May-December affair. Ayan, kanina kami ni Pastor Dennis ay nag-uusap. Sabi niya, ngayon ko lang narinig yan, Pastora, yung May-December affair. Pero alam niya yun, ibig ko sabihin doon sa ano, kaya lang yung pinaka yung pinakapangalan, hindi niya alam. Kaya ngayon ay nasabi ko sa kanya, ano ba yun May-December affair? Yan, Yun magandang daw tanong. pong, ang May-December affair daw po, it is a romance between two people with a considerable age difference. So ibig Wow. sabihin, pwede pong yung babae matanda sa lalaki, sa magiging asawa niya o kaya sa partner niya, or vice versa, ang lalaki po ang bata at yung babae naman yung matanda. Yan po yung May-December affair, Pastor. Meron ba po Okay. kayong kilalang pastor na ganyan, na meron pong, yung parang meron sa church or kahit sa family, meron ba po kayong alam na example? Ako ay meron, no, dahil saksi ako doon sa pagsasama ng dalawa. Yung lalaki ay 61 years old at yung babae ay 40. So more than 21 years na silang sabihin yun yung age gap nila. At yun, may kilala ko, sila po ay mga Kristiyano. Kayo, pastoral ulit, baka may alam kayo. Kasi ako, sa kaming mag-asawa, sabihin ko na po kami ay isang taon lang po yung amin pong gap ng aking asawa. Ako po yung medyo may edad ng konti, isang taon. Siya po ay mas bata na isang taon sa akin. Kaya Pastor Aloy, baka may kakilala kayo at kayo naman, ano po bang age gap Ako naman ang kayo pastor, ay yun aking asawa po ay parehas lang kami, magkaedad lang kami, pastor. Pero, Okay. pero sa showbiz siyempre 'pag sa showbiz, uso po yan pastor, uso yan. 'Di Okay. ba? 'Di ba si Ai de las Alas, yung boyfriend, ano, si ano na, Bata. medyo bata. Tapos, yun nga sinabi ko sa inyo, yung banda, nagbabanda yung pastor, di ko alam eh. Tapos yung Oo. kanyang partner ay si Maris Racal, na sobrang bata, Okay. pastor. Na parang Oo kung nga, ikaw ano. ang magiging magulang, papayagan mo ba na ganun ang makipagrelasyon yung anak mo? Yan, tatanungin kita, pastor. Papayagan mo ba yung anak mo na ah, makipagrelasyon sa ganun katandang ano, lalaki, ayan. Sa lalaki. Sa akin ay, sa una, syempre, hindi natin matanggap. Pero kung talagang yun yung napupuso at nagugustuhan at yun din ang kalooban ng Diyos, ay why not? No? So, ibig Hmm, sabihin ay, yung desisyon ay hindi naman din sa ating manggagaling. Bagamat tayo, minsan ay mag, we disagree. oo, magdi-disagree. Pero at the end, yung masusunod pa rin ay yung puso nung yung aking anak. So, gano'n lang siguro. Siguro magpapayo lang, pero kung gano'n talaga, ay sila talaga. Yun lang naman sa akin.
walang problema sa akin kung magkatuloyan sila, yun na po yun. Ang mahalaga, nagmamahalan ang Yes. isa't isa. Kahit naman pastor sa Bible, 'di ba, wala naman sinabi na may age gap. Wala po, 'di ba? Yes, Pastor. oo. Tama. O, naalala ko lang yung kwento sa Bible. Sabihin ko na, Pastor Alarit, okay lang Yes ba? po. Sige, pastor. Oo, yung si Abraham ay nung maglihi si Sarah, si Abraham ay 100 years old na at si Sarah naman ay 90 years old. Bagamat 10 years lang yung gap, no? Pero malaki pa rin yung gap ng edad na yon. Ibig sabihin ay age doesn't matter. Mother. Pero yung 10 years, pastor, parang okay pa eh. Pero wag naman Yes. 25 years. Wag naman 25 years, parang ganon. Parang ang hirap, 'di ba po? Doon Oo. po, doon po. Naalala ko lang si Dolphy, no? Si Dolphy saka si Shasha, di ba? Ang laki din ng kanilang age gap, no? Pero Si nung Vic Soto saka si Pauline etong Luna, ayun, asawa niya, lumalabas na yung mga, lumalabas na yung aking pagiging showbiz. Di ba si Vic Soto saka si Pauline Luna ay opo, napakalaki opo. ng kanilang age gap. Pero Pero ang hindi sabi, humahalaga yon, di ba? yes, pastor, basta nagkakaibigan, nagkakaintindihan, 'di ba? Doon Oo. po sa doon po, pastor, Di po. doon Di po po. sa Bible, 'di ba, meron din si isang karakter si Boaz, 'di ba Si po? Boaz, Hindi oo. hindi Boaz ba 'yon, 'yan. Hindi po sinabi yung edad nitong mamang 'to, pero doon sa pagkasabi niya na ang parang tinawag niya yung kanyang, sino ba yun, si Ruth? Si Si Ruth Ruth, na oo, kanyang tama si Ruth. daughter, parang gano'n, 'di ba? Oo nga. Sabi niya, "The Lord bless you, my daughter." Parang sabi niya kay Yes. Ruth. So, parang nag-i-imply na parang malaki ang age gap ni boss kay Ruth, parang gano'n. Tama. Pero wala pong edad na tinuran dun sa Bible na malaki yung gap. Tama. Actually, hindi naman po talaga issue sa Bible yung age gap, wala po, Yes. 'di ba? Kaya so parang itong ating pag-aaralan ay parang masasabi natin na wala lang, pag-uusapan lang natin. Yes, oo. Tama yung Pastora Lolit kasi ang mahalaga, ang talagang sa akin lang biblically speaking, no, ang talagang pinagsama ng Panginoon ay lalaki at babae. Yun ang mahalaga. Pero Yes. yung age gap, yung laki ng lamang ng tanda ng lalaki o babae man, ay hindi po siya magiging issue. Di ba? Yes, Kasi pastor. ay yung edad ay hindi naman yan ang mahalaga. Ang mahalaga ay yung ano ba yung kalooban ng ating Panginoon. It's between a man and a woman. Yun po ang mas mahalaga. Isa pa doon ay kasal sila. Kumbaga, humaharap sila sa altar ng ating Panginoon at sila ay nagpapakasal. Yun ang talagang biblically speaking nang sasabi natin, walang issue tayo doon masasabi talaga. Yes. Pero meron din pong mga advantage at disadvantage itong pastor, ito pong Yes, oo. pag-aasawa ng parang matanda yun isa or bata yun isa, parang gano'n. Oo. Ikaw pastor, Mukhang maganda to ikaw pastor, ano Oo. yung palagay mong advantage ng isang matanda yung partner o yung asawa na lang, tawagin natin asawa para kasi sa Bible hindi puwedeng mag-partner, dapat asawa. Pastor, Oo. ano Sa sa inyo akin ay, sa tingin ko ay mas mature. Ibig sabihin, kung ako ay mas matandang lalaki, mas laki yung age gap ko dun sa mama pangasawa ko, ay yung siguro mas emotionally mature. Kumbaga, kaya niya nang i-handle yung problema ng buhay dahil siguro sa karanasan, no? Sa karanasan sa kanyang buhay ay maaaring siguro isa sa mga advantage niyan ay he is emotionally mature. Mas mature siya
kumbaga kaya niyang i-handle yung mga problema ng buhay, especially pag siguro nagsasama na sila, ay kayang-kaya. Kumbaga, yung babae ay medyo sasandal talaga doon sa kanyang mapapangasawang lalaki na medyo mas advantage yung edad. Yan. Sa akin ay sa tingin ko yun po ay isa sa mag-advantage ng isang mature na malaking age gap na mapapangasawa. Kayo Para pastoral ulit, baka meron din po kayong alam. ako pastor yung isang advantage siguro financially. Financially po. Wow. Halimbawa, kung 10 years older yung napangasawa mo, siguro halimbawa kung 20, 30 na yung lalaki, siguro makikita natin stable na po 'tong lalaking 'to, 'no, na meron ng trabaho, tapos, kaya ng bumuhay ng pamilya. Unlike nung Yes. halimbawa kung ikaw ay mag-aasawa ng katulad mong edad na 20 years old, siguro parehas lang kayo nag-start nun, eh. Siguro kung parehas Mm-hmm. lang kayong kaga-graduate niyo lang, parang gano'n. Yes. Baka hindi nga kayo grumaduate, nag-asawa na lang kayo. So, mahirap, Oo. financially speaking, mahirap. Kaya, maganda rin na medyo may edad yung lalaki para alam naman natin lalaki sila po yung provider, eh. Yes. Kaya talagang kinakailangan na, financially stable sila, parang gano'n. Yes. Opo. 'Di ba, Tama po. pastor? Sa akin naman ay isa pa sa nakikita kong advantages ng isang mas may edad na lalaki sa kanyang asawang batang babae. Siguro ay mas ano siya, mas pasyensyoso at Yes, mas pastor. maunawain, no? Kasi nga ay natuto na natuto na yung lalaki doon sa mga nakaraang pagkakamali. At itong haharaping bago ay siguro mas bibigyan niya ng mas panahon at mas pasisyoso. Kumbaga ay mas malawak yung kanyang magiging pangunawa. Kaya lalo na pag bata yung mapapangasawa niya, alam niya na yung kanilang age gap ay talaga malaki ang ano talaga noon, ang disadvantage. Baka may ugaling bata yung ano, may pagkabata yung childish attitude, Childish, di ba? yes, Oo, oo. childish, no? So, ibig sabihin, itong mas mature ay mas yung kanyang advantage, mas natuto na siya doon sa ano, sa nakaraan niya. Ay, hindi na pwedeng ganong ugaling bata-bata para ano, sa pag-aasawa ay kailangan ay mas seryosohin. Hindi yung ikinasal ka, parang wala lang. Halimbawa, pares kayong bata, hindi nyo pa alam kung ano yung commitment, no? Yung commitment ang pinakamahalaga sa pagsasama, eh. Ano man ang pinagsamahan po ninyo sa hirap at ginhawa, kung kayo man ay kumbaga ay dumadaan pa kayo sa ganito. Ang pinag-uusapan po diyan pag kayo kinasal para mas tumagal kayo ay yung committed kayo sa isa't isa. Yun ang mahalaga. Ay kumbaga pinili mo yan eh. Pinili mo na yan eh. Yes, Hindi ka na pastor. pwedeng umatras. Yung Yes. commitment it is a lifelong relationship pang habang buhay. Kaya katatandaan nyo ang isa't isa. Ikamamatay nyo ang isa't isa. Pero ang maganda doon, ang sikreto sa matagal na relationship is commitment. Yes. Ako, Oo. pastor, Hindi, oo. isa Hindi pang po. ano, advantage siguro, parang pwede kang, maka-feel ng parang bata ka din. Halimbawa, yung 10 Wow. years 10 years or sabihin natin 20 years. Katulad po noon, sinasabi ko ngang, sitwasyon noon, isang artistang babaeng bata tsaka yoon singer. Siguro itong lalaking 'to parang nakaka-feel siya, nakaka-relate siya dun sa batang babae. Parang feeling niya tuloy young siya. Oo. 'Di ba parang Oo, gano'n? tama. 'Di ba parang feeling niya parang nababata siya kasi yung mga likes nitong kanyang girlfriend ay puro ano, eh, dun sa age niya. So parang nakaka-adapt naman siya, parang gano'n. So feeling niya young din siya. So advantages din yun, 'di ba, pastor? Pastoral ulit si Rico Blanco, yung sinasabi mo. Yes, yun si Rico Blanco, 'di ba? Ang laki po ng age gap nila, hindi lang po 10 years. Pero pero ngayon ay sila pa rin, matagal na rin po sila. Kaya lang nga hindi naman po sila kasal.
So, Yes. yun po yun ano ko. Sana Pastor Lloyd, may dadagdag lang ako diyan, yung yes, Pastor. sinasabi mo kailangan mo mag-adapt doon sa mas bata, no? Eh siyempre bilang isang ano, kailangan magsusuot ka na parang iedad mo sa kanya. Oo, oo. O di ba? Tama, oo. Para magmukha ka ring bata. Yun kasi ang disadvantages ng ano, ng medyo older ka kasi bata yung kasama mo. Siyempre, pag pinagtinginan ka ng mga tao, sa tanda na ng kasama mo. Tatay yun. Oo, tatay, ba't ganyan? Tapos, bakit kitang manamit? O, di ba? Oo. Ibig sabihin, mahalata na. Ibig sabihin, kaya para hindi mahalata, magsusuot siya ng talagang parang iedad niya, igagaya niya doon sa edad nung kanyang kinakasama. Nung partner niya, tama. Oo. Yeah. Kumbaga, ay iuuso niya. Hindi naman pwede yung babae umuso sa kanya. Hindi lang. Nagmukhang matanda naman. Magpapakatanda. Wala ako Actually, nakitang ganun. wala. Oo. Wala po. Actually, Pastor, minsan, pag halimbawa, matagal na kayo nagsasama, kahit matanda na yung lalaki, yung babae po, parang tumatanda, sumasabay na po yung itsura dun sa lalaki. Kasi yung babae, parang mas madaling parang tumanda kaysa sa mga lalaki. Parang ganun. Yes. Kaya, ano, ayan. Kaya po yan, may disadvantages din naman talaga. Ayun na, sinabi na nila dito, ay Meron na, may nagko-comment marital, na, Pastor. oo. Mm-mm. Si ano naman, si Patrick is 26, the wife is 39. She is 36. his teacher before. Sinong Patrick kaya ito? Ay, hindi ko po alam yun. Okay, may Pastor, mga nagko-comment Pastor, na. meron pang isang Sige po. advantages. Yung pong mga may ganon age gap na relationship, parang less jealousy na po. Parang hindi na Okay, masyadong bakit naman, nagsiselos. bakit nyo po naging less jealousy? Bakit po? Siyempre matanda na siya, hindi naman ano sa kanya mag-selos-selos mo, tanda-tanda mo na, parang ganon. Parang hindi na less na po, parang ganon. Depende baka mamaya may aali-aligid na mas bata sa kanya. Sabagay, pwede rin naman. Pwede rin, Tama. oo. Kailangan niya pa rin bantayan yung kanyang kinakasamang babae para iwas na rin siya sa iwas selos. O, di ba? Kumbaga ay bantayan niya. Ganoon naman talaga dapat binabantayan natin yung ating asawa. Huwag naman sobrang higpit. Kaya meron pong si Sister Cynthia. Ayan, meron pong comment dito, Sister Cynthia. Ang sabi, ako po ay in may experience kasi mas matanda ako sa asawa ko. Ayan, nawala. Mas matanda ako sa asawa ko, hindi po naging sukatan sa amin yung edad na bawat isa sa amin, kundi kung paano kami nag-adjust, kung sino ang makakaunawa sa amin sa bawat isa. Tama naman yun, Pastor. So, ibig sabihin, age doesn't matter. Basta pag kayo, magkakaroon kayo ng adjustment. Ayan. Okay. Sabi ni Sister Rosita Samson, anak daw ni Pastor Bemboy po. Yung kaninang sinasabi natin, si Patrick ay 26 at yung si She ay 39. Yun po yung Parang sinasabi 13 niya. years. Parang 36, Teacher daw niya dati yun. di ba? Ang galing, no? Oo. Oo. Ayan, so ibig sabihin, hindi pinag-uusapan ng edad. Hindi talaga. Pagdating sa pag-ibig. Yes, Pastor. Diba? Pero siguro nung una, kung titignan mo, kung halimbawa estudyante o teacher mo, parang di magandang tignan. Actually, unethical din, pag ikaw ay teacher, kinakailangan, hindi ka pwedeng makipagrelasyon sa estudyante. Meron po talagang parang ganon. Di ba po, Opo, Pastor? may batas po ata sila dyan Yes. na hindi ka pwedeng malaman na ikaw ay merong estudyante na girlfriend o Girlfriend or boyfriend. boyfriend. Yes, Opo, oo. pinagbabawal po iyan. Siyempre, hindi man may iwasan yan eh. May Hindi. mga tagong lihim yan na pagkikita, hindi lang natin nakikita. Pero ngayon, mas high-tech na kasi ngayon, hindi na natin sila mababantayan. Bakit? Kasi meron na tayong tinatawag na social media. Di ba? Ang mga babae at lalaki ngayon, nagliligawan na lang through social media. Kaya nga.
Ang sabi Di po ni ba? sister, Kung di oo, magugulat tayo, mag-on na pala mag-on na, sila. mag-on na, mag-on, On na oo, on. Oo. Kaya ano mag-on. iba na ngayon ang takbo ng mundo. Kumbaga, dati bago ka manligaw, 'di ba? Pastoral Lolit pasensya na po. Bakit? Naalala ko lang noon. Hindi ko naman naabutan din 'yon, yung mga nangaharana. O, 'di ba? Hindi, Kumbaga, yun yung hindi ko paraan na, para hindi, paano hindi manligaw. ko rin naabutan yun, pastor. O, di, Nasa, kaya nga, nasa, sinabi ko lang sa inyo, nasa baka na, Maynila po kasi ako. Diba, usually sa okay, province yun. Parang gano'n. okay. O, ngayon kasi iba na no? Ako Pastora Lolit, nanligaw ako sa asawa ko, nagpapadala ako through Telegram. Yung Telegram, Telegram, hindi rin biro. Hindi biro. Ibig sabihin, gagawa ka ng sulat. Bawat words doon, may may presyo. bayad. May bayad yun. May bayad. Kaya dapat, kung magme-message ka doon, yung Brief. pinakamaiksi na Oo. sa tingin mo worth it. Yun. Natatago pa nga ng asawa ko yun eh. Mm-mm. Pero ngayon, iba na. Iba na Gano'n. po talaga ngayon. O ang mga babae at lalaki ngayon, yung mga anak natin, nililigawan sa pamagitan ng Chat. social media. Oo, ng chat-chat lang. MU Nakukuha na. na ngayon sa ganun. Mm-mm. Ayan, nag-comment, Pastor, si Sister Daisy, ang sabi niya, age doesn't matter, basta nagmamahalan. Tama din Yes. naman. Talagang wala naman sinabing si Lord na age na kinakailangan. Actually, kahit bata ka, pwede ka maging mature ang isip mo, di ba? Yes. At kahit matanda ka, pwede ka maging childish ang isip mo. So, sa Wow. Bible, hindi po talaga, wala po talaga sinabing age ang ating Lord Tama na po. yung right timing. Ang tama, perfect timing, yung God's timing Yes. ang mahalaga. Opo. Amen? Kumbaga, kapag bata yung kasama mo, binabagayan yan. Kumbaga, ibabagay mo yung sarili mo sa kanya. Yun ang maganda doon. Ang Mm-mm. advantage lang nun, bumabata kang tignan. Yes, hindi, totoo yun, Pastor. Kasi syempre, mag-a-adjust ka dun sa kasama mo. Yes, tama po Oo. yun. O sige, at dako pa tayo, Pastora Lolit, sa advantages. Isa pa ho doon ay itong mga mas older na napangasawa, ay sila po ay magaling magpayo, Oo. mag-mentor, no? Oo, Kumbaga tama. yung buhay, yung karanasan sa buhay at yung kaalaman ay na-share nila doon sa mas bata nilang kabiyak ng puso. Hindi kabit, kabiyak ng puso. Kumbaga yung kaya nilang tulungan yung babae na yung buhay ay mas maging mabuti. Yung ibig sabihin makapipili ng maayos na desisyon sa buhay. Yun, may alam din akong ganyan, yung older, matalino siya, yung lalaki, matalino. Nakita ko naman yung buhay niya ay mukhang naging maganda naman din yung takbuhan ng kanilang buhay. Kumbaga, yung karanasan ay naibabahagi niya. Yun, Yes. maganda rin yun. Kumbaga ay mentor mo na, asawa mo pa, tatay mo pa. Joke lang. Joke lang. Sige, Pastor, may isa pang advantages. Ito po, yung isa is boost in confidence. Ang sabi po dito, Yes. pag meron daw pong isang bata na kasama ay isang matanda or partner isang matanda and dignified, sabi dito, it also offers a level of pride. Parang ganon. So, ibig sabihin, yung parang confident ka na yung kasama mo talagang parang kapitapitagan, parang ganon. Wow. So, parang ikaw tipong parang confident ka na talaga tapos pagmamalaki mo na itong iyong asawa, yan, parang ganon. Yun, Okay. yun nga, yung sinasabi ko. Dignified. Yes. Sa akin, Pastora Lolito, sa panahon natin ngayon ay kung titingnan ho natin yung takbo ng sistema ng pag-aasawa, yung iba kasi, di ba, kaya lang mag-aasawa ng matanda dahil nakita nilang mayaman. Tama ba? Financially stable doon. Kumbaga ay meron silang, kumbaga yung pamantayan ng mundo, iba sa pamantayan ng ating Panginoon, no? Opo. Yes po.
kumbaga ay kung siya Kristiyano at mapalad siya, talagang mayaman yung lalaki at talagang kalooban ng Panginoon, sila talaga. Pero sa panahon natin kasi ngayon, di ba, iba ay ginagamit lang yung ganong sistema na makapangasawa lang ng mayaman para mayaman din siya. Mm. So, ganun lang. Para kahit na ano, kasi minsan yun talagang gusto mo talaga secure ka financially. Yes, Parang security ang security ang talaga ang hinahanap mostly ng mga yes. babae ngayon, pastor. Kaya talaga minsan umaano sila yon, pumapatol sila doon sa mga lalaking meron edad. Parang gano'n. Oo nga kumbaga madaling makuha lalo na pag may pera ka at may mayaman ka, kahit na sabihin nating hindi na makilala sa lipunan, pag nalaman nilang alam mo na, alam naman natin na mas Di ba, kinikilala ang pastor, meron. si Dolphy nga, di ba? Ang daming naging karelasyon talaga. Parang Maganda kay Dolphy ay nagkaroon siya ng anak na pastor. Oo nga, oo, meron po talagang Si Dolphy Jr., oo. Sa tingin ko At naman ay na-sharean siguro tong si Sir Dolphy ng gospel. Kaya sa tingin ko ay sa kulungan po na yun na born again, no, pastor? oo ata doon, oo. Parang gano'n. Doon ata yan na nabuksan ng kanyang isipan. So ngayon, Ang sinasabi ni Pastor Lolit, parang Pacquiao na po yung sinabi ni Pastor Dennis. ano yung sinabi mo, pastor? Hindi kasi mayaman nga. Pacquiao, oo. Pag nalaman ikaw ay talagang may kaya, alam mo naman, lapitin ka talaga ng Chicks. oo. Yun talaga eh. Okay. Si Pastor Akit, nakaka-relate Mukhang tuwan-tuwa Kasi sila. Sister Vicky nagbigay ng kanyang Vicky, insights. ayan, ang sabi po ni Sister Vicky, minsan po gusto din nila para may may kasama sa pagtanda nila kasi mga anak may kanya-kanyang pamilya na. Oy, gano'n. Yung matanda siguro ito kaya gusto nila bata kasi gusto nila pag may kasama sila pagtanda nila kasi yung mga anak nga daw may kanya-kanya din naman. Yan. Oo, isa sa mga disadvantages, Pastoral Lolit, ng mag-aasawa ka ng may edad, ay isa sa magiging gampanin mo pag ikaw ay, halimbawa, yung kasama mong may edad na nga, syempre, hindi mo maiwasang magkasakit, tumanda. Ang isa lang ho dyan ay para kang magiging caregiver. Totoo yun, Pastor. Siguro Diba? hindi mo mararanasan yan nung una. Halimbawa, kung ikaw ay 25, ang asawa mo ay 45, pero pag ikaw ay 45, tapos yung asawa mo ay 65 na, parang ikaw parang may buhay ka pa rin, pero yung 65 years old, paano pa sign off na, kumbaga. Kaya nga yung Kaya nga, sinasabi mo, parang, yun din, disadvantages din yun. Parang hindi yes, oo. katulad ng sabay kayong magtatanda, sabay kayong yung mga memories. Ito nga yung isang sinasabi ko sa yung disadvantage, pastor, wala kayong parehas na memories pag kayo ay meron partner na matanda. Parang gano'n. Yes. 'Di ba? Hindi Yes, oo. Isa pa ho doon sa nakita ko advantage ng ay maalaga. Diba? Kung yung pwede nga lang i-baby yung pag-aalaga. iyong asawa, i-baby mo talaga eh. Yun yung advantage ng mas maedad ka eh. Talagang ititreat mo talaga siyang reyna o prinsesa ng buhay mo. O, di ba? Yes. O, yun yung isa sa mga advantage. Ako ay nag-asawa ko 24, yung asawa ko ay 23. So, ibig sabihin 1 year. Kami ay Parehas lang din yun. opo, halos parehas. Yun nga, talagang sabay kaming nag-grow. Lahat ng ay pinagdaanan. Iba pa rin talaga yung iba yung hindi ko naman sinasabi yung age gap. Hindi
Hindi ko naman kasi naranasan. Pero nakikita ko kasi yung disadvantages and advantages. Pares lang naman meron, pero yung ating pinag-uusapan po kasi yung may age gap. May December affair. Yan. Isa pa pong disadvantage, Pastor, yung energy level. Energy level, Pastor. 'Di ba? Nang Minsan, alin? yun yun pong mag-asawa ko, ikaw ay may matandang asawa. Iba yung energy nyo eh, 'di ba? Minsan, halimbawa, sa mga likes mo sa sports, yung bata gusto pang mag-bike. Pero tapos yung matanda hindi na kayang mag-bike. So gusto na lang ando na lang sa park. Parang gano'n. Pero yung partner Okay. mo, yung asawa mo, Parang ano, oo, isa din tama po. disadvantage, Pastor, yun, yung level nyo ng energy. Hindi magkatugma. Okay. Yes. Oo Mm. nga, iba talaga. Si Ma'am Nova nagbigay ng kanyang ay di si Ma'am Kit sabi niya ay prinsesa po talaga, pastor. Parang Wow prinsesa si naman. Pastora Kit. Princess po talaga, Brother Boy Pastor. Yes. Princess daw po talaga Oh, siya. Sister Beulah. Oo, princess. Sister Ayan. Beulah, kapag po may kasama ka sa buhay mo, may best friend na. Ayan. May asawa na ba 'tong Okay, si Sister Sister Beulah. Bella? Ewan, Sister Beulah, nagko-comment yan, pero ayaw pang maghanap ng boyfriend. Hanapin mo ba may edad? O kasing edad mo? Sister Nova, nako, ito asawa ko nag-comment. Sabi ni Sister Nova, one disadvantages of May December love affair is, ano to? Societal disapproval. Explain, Oo, English yan. Paki-explain. Marami kang maririnig at pag may nakita, ang tanda naman ng asawa niyan. Yun. Parang ang kumuha ka ng tatay at lolo mo Yun. Kumbaga, Ganon yung judgmental, ginajudge ka na. parang sa society, parang pag nakita ka at alam mo naman ng mga tao pag nagko-comment ka agad. Kumbaga, Siguro mayaman yung lalaki kaya pumatol-tok agad yung babae na ito. yun agad ang iniisip ng iba. Yung parang ganon. Hindi mo makukuha rin yung approval ng lahat ng tao, Pastor. Lahat Siyempre pala meron sa magulang mo pa lang Diba? Oo. Magulang mo pa lang na mga magulang mo tatanggi na kaagad yan. Ano ba naman ginawa mo? Tanda na yan. Ano? Opo. Diba? Ako nga Pero po meron. siyempre sa ating Pastor Eloy tayo nakakaintindi, hindi naman ganun siguro yung magiging approach natin. Pag medyo may matanda, Pastor. Opo. Siguro una, hindi ako magiging ipokrito. Ano din po ako, siguro kung pwede, kung hinihingi yung opinion ko, sasabihin ko hindi rin maganda. Pero sabi mo nga, hindi natin alam yung purpose ni Lord kung bakit sila pinagsama. Yes. 'Di ba po? Kaya Tama po. pwede natin, basta as long as sabi nga, nagmamahalan, talagang maayos yung relasyon nila sa ating Panginoon, why not? Huwag tayong mag-judge ng tao na porket matanda or bata ay hindi pwedeng magsama. 'Di ba? Okay. Ang Lord naman po nagbibigay ng mga destiny natin. So, 'yun. Huwag nga tayong mag-judge ng iba. Okay to, Pastor, mabigat tong ng asawa ko. ano po? Meron pa rin siya. Sige po, pwede ko ba pong basahin? Basahin niyo po. Ang sabi po ni Sister Nova, societal disapproval of such relationship may lead to a more commitment and intimacy. Couple needs to work harder to gain acceptance from those around them than effort ends up benefiting them. Okay. Yes. So, ibig sabihin, mag-extra effort itong itong mag-couple na to para mag-gain nila yung Yes. acceptance nun iba, yung mga nakapaligid sa kanila. Ay naku, Yes. bakit ko iintindihin pa yun? Yes. Kumbaga, wala akong pakialam sa inyo.
basta kami Yes. nagmamahalan. Yes, tama O, yun. papatunayan ko sa inyo na mali kayo sa inyong Mm. sinasabi at pinarinig kong kani-kanino. Basta ako, patutunayan ko na mahal ko siya hanggang sa wakas ng aking buhay. Mukhang Papakita ko ginaganahan, ang pastor, yung, pagmamahal. yung darling mo, ah. Ito pa, may isa pa siyang sinasabi. Age is rarely a good gauge of maturity of individual. The success of any relationship or partnership depends on the emotional maturity of both party. Tama naman, Yes, tama. hindi po kinakailangan basihan yung edad sa Yes. pagka-mature ah, ng ng tao. Sabi ko nga, ang isang matandang tao puwedeng maging childish, tapos isang Yes. bata puwedeng maging mature ang isip. So, hindi po basehan 'yan. Yes. Amen. Emotionally mature, no? Kumbaga ay kaya nilang tanggapin Mm. kung ano man yung kanilang mga naririnig. So, Okay pastor, yun. i-ano na natin, i-sum up na natin yung ating ano ba yung makukuha na puwede natin i-message sa kanila about this topic, Oo, pastor? sa akin ay it doesn't really matter kung ano yung edad na yung gap ng mag-partner. Kumbaga kung nagustuhan ng babae, siyempre sa una papaalam sa magulang, papaalam sa mga magulang. Ay siyempre hindi naman maiwasan talaga na magbigay ng comment, negative comment. Pero kung yung dalawa ay talagang lumapit sa mga magulang, ay yun yung maganda. Kumbaga ay wala silang itinatago. Mm. Kung sila man po ang magkatuluyan, ay ako naniniwala naman na yung kumbaga yung test ng pagmamahalan ay talagang ah, nasa kanila. Kumbaga kung yung tagal ng kanilang pagkasama, eh kung talagang nagmamahalan sila sa isa't isa. Amen. Kayo, Pastora? Ako, pastor, basta ang masasabi ko lang, 'pag mahal mo, go ka. Yes. Basta ikaw ay nasa tamang tao, it doesn't matter kung ilan ang edad. As long as kayo nagmamahalan, si Jesus ang center ng buhay niyo, pwede. Yes. Parang gano'n. Tama po. So walang question, no? O wala akong question naman din diyan. As long na patunayan nila na tama yung kanilang desisyon sa isa't isa. Mm. Habang tumatagal ay pwede silang maging good example. Kumbaga, ay hindi naman pala kumbaga pwede naman pala mag-asawa ng Malay mo yung mga anak nila ganun din ang maging pair, matanda rin ang kukunin. Kasi nakita sa kanila yung pagmamahalan. Nakita Pero sa kung itinatago, kinahihiya, ibang usapan yan. ibang usapan. Ang usapan natin mga kapatid, yung relationship ng mag-asawa ha. Relationship ng mag-asawa, itong bata at matanda. Hindi po ito hindi sa mag-asawa. Okay. Okay. So ngayon ay Okay. maraming Tayo po salamat, ay, pastor. At meron salamat pa din po po. tayong mga star sender, pastor. Yes, meron po ang ating mga star sender ay papasalamat po kami kay Brother Ronald Montemayor, kay JR Soriano, at yun lang po. Yun lang po yung nakita ko po nagbigay po ng mga stars. So pagpalain po kayo ng Panginoon at maraming pong salamat. Pastor, bago tayo manalangin, gusto ko encourage po yun ating mga naka-tune in ngayon. Kung meron po kayong mga praise report, bukas po samahan nyo kami ni Sister Ems. Magbigay po kayo ng mga praise report. Kasi napakaganda pong ipakinggan sa ating Panginoon unang-una na talagang tayo nagpapasalamat sa Kanya. Kasi dumudulog tayo everyday, nagpe-pray tayo. Pero pagdating sa pasasalamat, hindi na tayo nagpapasalamat. Dapat naman bigay natin yung glory kung kanino Yes. talaga ibigay. Kaya ayan, inaanyayahan ko po ang lahat na mag-praise report. Bukas, samahan niyo po kami. Yan.
Ay, So, manalangin na, Pastora Loli. yes, Pastor, try ko pong ipanalangin itong ating andito sa ating ano ha. Opo, hatiin na lang po natin yung prayer. Opo, yung mga prayer. Hindi po. Sige po, tayo May po ay manalangin po. tayo po mga kapatid ay dumulog sa ating Panginoon ngayon mga oras na ito. Hallelujah Lord, hallelujah Jesus. Panginoon, unang-una kami po ay nagpapasalamat Lord sa nagdaan gawain, Panginoon. Talagang napakasarap Amen. Lord God tumalakay patungkol Panginoon Diyos sa pamilya, Panginoon. At ang mahalaga Lord God sa isang pamilya, ikaw po ang sentro ng kanilang buhay. Amen. Kaya dalangin ko po Panginoon na meron pong kinapulutan, aral, Panginoon Diyos, yun Yes. aming mga naka-tune in ngayon at nawa, Panginoon, ay itong araw na to ay talagang nakita nila kung ano po yung mga advantage at disadvantages ng ganito pong relationship, Panginoon. At sa pagkakataon, Lord God, na ito, gusto po namin dulog sa iyong harapan, Panginoon, yung pong prayer request ni Sister Viola Basilio. Ang dalangin niya po yung darating na church anniversary nila dun sa June 21 po. Patuloy daw po maging maganda yung flow ng programa at maging Amen. maganda rin po yung panahon sa darating na Sunday para po sa kanilang church anniversary. Kaya hindi naman Lord, we are pinagpe-pray din po namin yung pong aming churchmate, Panginoon, dito po sa EDSA, Lord God, na yung anak po ni Sister Cherry, Panginoon. Marami pa po siyang series of tests na dadaanan, Panginoon Diyos. Pero naniniwala po kami, Lord, na ikaw, Panginoon, ang sasama sa pamilya De Leon, Lord God, sa struggle Yes. na talagang dinaranas nila ngayon, Panginoon. Alam po namin, Lord, na ginawa mo po ito, alam mo po itong nangyayari sa kanila at alam ko, Lord God, na mapagtatagumpayan nilang pamilya to at yung glory, Panginoon, ay maibabalik sa inyo, Panginoon. Bigyan mo po ng kalakasan, Lord, bigyan mo po, Panginoon Diyos, ng courage, ng tapang, Panginoon, Yes. upang maharap nila, Lord God, sabay-sabay silang family, Panginoon. Ito pong tragedy, ito pong struggle na nangyari po sa kanilang buhay, Panginoon. Gayon din naman po, Lord God, kay Sister Melaine, we pray, Lord God, na ikaw din po ang sumama, Panginoon. Gayon din, Lord God, sa mga series of tests, mga procedures, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang nakakaalam ng sistema ng katawan ng aming kapatid na si Sister Melaine, Panginoon. Kaya dalangin ko, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng kalakasan at maraming salamat dahil in spite po ng talagang meron po siyang problema sa health, ay nakikita po namin nagpapatuloy pa rin po siyang gumawa sa iyong ministeryo. Kaya Yes, maraming Lord. salamat po sa binibigay mo sa kanyang kalakasan, katatagan, Yes. lamang sa kanya kung hindi po kay Pastor Ray, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, kung ano man po yung mga magiging resulta nito ay magiging favorable po para sa Siya nga kanila, po. Panginoon. Ganyan din na, Lord God, yung dalangin po ni Sister Daisy na Yes. sa kanyang sister na si Lisel Samson na may sakit na ovarian cancer. Nawa po ang will ni Lord ang kanyang maranasan at Siya nga nawa, po. Panginoon Diyos, kung ano man po yung mga pangangailangan, lalong-lalo na, Lord God, financially, Lord God, i-meet mo po, Panginoon, ang lahat po ng pangangailangan ng aming mga kapatid na ito, Panginoon Diyos. Kaya hindi naman, Lord, we pray po sa aming bukas po, kung meron man pong mga pulis na darating doon po sa church Yes. namin. Pray, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang magbigay ikaw po magpaalala sa mga pulis na ito. Ito ay hindi lamang basta kinakailangan na isang requirement para sa kanila para makarinig sila, Panginoon Diyos, ng mga mensahe mo. But we pray, Lord God, na hipuin po ang bawat pulis na ito upang sa gayon, Lord God, alam po namin na talagang pagkatapos po ng kanilang requirement na ito, ang dalangin po namin ay meron po sa kanilang babalik, Panginoon, dito Amen. sa aming church na Touch to their heart, Lord.
upang sa gayon, Lord God, sila po ay talagang nahipo mo at sila po ay talagang tumanggap sa iyo bilang Diyos at tagapagligtas nila, Panginoon. Kaya ikaw na po ang Amen. bahala doon po sa mga gagamitin mo bukas, Panginoon. Dalangin ko po, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang sumama sa kanila, Yes, Panginoon. Lord. Maraming salamat po, Panginoon, at sa lahat po, Lord God, ng aming mga kapatid na meron pa pong mga concerns na hindi po naisulat o nasabi, Lord God. Siya nga po. Dalangin po, Lord God, isa-isahin mo po ang bawat isa sa kanila, Siya nga po, Panginoon. Lord. Huwag mo po silang lagpasan, bagkus, Siya Panginoon. nga po, Lord. Lahat po, Panginoon Diyos, ng kanilang concern, alam po namin, ikaw ang tutugon at naniniwala po Amen. ito Amen. po ay para sa ikabubuti Siya nga sa po. amin lahat, Panginoon. Kaya once again, Hallelujah. Lord, we praise you and we glorify your name. This is Hallelujah. a prayer in Jesus' name. Amen. 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 Aming Diyos, patuloy na tinataas po namin sa iyo sa gabi ito ang mga panalangin din ng aming mga kapatiran. Hayaan niyo po yung mga salita mo na amin pong narinig o amin pong nasa puso. Ikaw nagsabi ko kami tatawag sa iyo, ikaw po'y sasagot, ikaw po'y magpapakita ng himala at tamang bagay na hindi pa namin naranasan aming buhay. Tinatas po namin siyang prayer request ni Sister Cynthia Rahano, kasama po sa prayer ang kanyang pong prayer request ay good health ng kanyang family. Hayaan niyo po ipagkaloob mo ito sa kanila at yung kanila pong small business po nila ay maging okay. Nawa palaguin mo ito. Panginoon, na naman po yung kanilang pinagkakakitaan ito. Jesus' Hayaan name. niyo na magpadala ka ng maraming tao na tatangkilik na kanila pong business ito. Salamat po. Pagpalain mo pong buong pamilya at patuloy na mas makilala ka pa nila sa mas sa malalim na kaparaanan. We also pray, Lord, for Sister Weng, sa kanya pong anak na si Rowie Ann, na kung saan ang kanyang prayer request, makahanap po siya ng trabaho na pang-umaga. Alam po namin na hindi po biro ang nagtatrabaho sa gabi. Siya po ay graveyard. In the name of Jesus, pagkaloob mo, Panginoon, yung trabaho, Panginoon, let your will be done sa buhay po ni Sister Rowie Ann. Siya po'y makatagpo, Panginoon, ng work na tunay nga pong pwede po siya sa umaga. Salamat po at pagpalaan niyo po ang batang ito, patuloy na kayo po, Diyos, ang Panginoon sa kanyang buhay. We also pray, Lord, for Sister Eileen, sa tatay po nila, Panginoon, nandadulas, kanina sa banyo, hindi po nila alam kung ano po ito, Mama. Kanila pong prayer ay wala pong anumang pati ng kanyang katawan ang nasaktan o anuman ang naging negatibo at ang part ng kanyang katawan na naging maayos pong lahat. In the name of Jesus, hayaan niyo po na kumilos po kayo sa buhay po ng tatay po ni Sister Eileen. Nawa po siya po rin nasa maayos na kalagayan. Salamat po maging kay Sister Ems, Panginoon, o kay Sister Cynthia pa rin, Panginoon, sa kanyang prayer request. Nawa, O Diyos, pagpalain mo kanyang pamilya. Tinatas din po namin sa iyo ang prayer request, Panginoon, ni Sister Daisy Samson Kamitan, sa kanyang pong bilas na pinsan, kay Rose Quinto, ayan po yung pangalan niya, nakakanas siya ng sakit na lupus at acidic din po siya, kaya po siya nagsusuka ng hina. Ang aming panalangin, kagalingan nawa maranasan niya in the name of Jesus na nagmumula sa aming makapangyarihang Diyos. Salamat po. At tinatasin po namin, Panginoon, ang prayer request ni Patrick Sabarisa sa kanyang buhay, katatagan, kalakasan, sa kanyang pinagdadaan ng problema. Samahan niyo po siya at alam po, Panginoon namin, na ikaw pong sasama sa kanya, ikaw pong magbibigay ng tagumpay sa kanya. Maging sa anak niya po yung si Patrick, si Janjan, lumaki itong Panginoon ng mabait at may takot at pagmamahal sa iyo. Pagpalain mong batang ikaw ingatan, at patuloy na gamitin mo rin siya, Panginoon, sa church, na lumaki, Panginoon, na naglilingkod din sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat. Tinatas din po namin sa iyo ang prayer request ni Sister Ems, sa business po, Panginoon, ni JR and Carmela Soriano, na mas palaguin pa ni Lord. In the name of Jesus, ikaw po nagkaloob ng pagpapalang ito, at ikaw rin, Panginoon, ang magpapalago nito, Panginoon. Amen. Hallelujah. Pinagkakakitaan, hayaan niyo po, ingatan mo po, protektahan mo po, at kayo po, Diyos, ang siyang maghari, Panginoon, sa buhay po na mag-asawa. Ganyan po si Sister Ems na mamaos,
Panginoon, in the name of Jesus, we speak healing, Lord. In the name of Jesus. Balik mo po, Panginoon, yung kanyang boses, at nawa, Panginoon, makaranas po siya ng pagpapala kagalingan na nagmumula sa iyo. At maging si Ezekiel na anak po ni Sister Mavs, bumalik po yung kanyang ugot sipon. In the name of Jesus, hayaan niyo po na kumilos po kayo sa buhay ng batang ito. Tanawin mo po, wasakin ang sakit karamdaman sa kanyang pisikal na pangangatawan. Hayaan niyo po na aming panalangin, kagalingan Panginoon sapagkat ikaw ang Diyos na manggagamot. Salamat po. At we also pray, Lord, sa aking prayer request ng aking asawa, sa plano po ng amin pong bilas o akin pong hipag na si Dane at si Nenchi na plano po nila mag-abroad in the name of Jesus. Let your will be done at lahat po ng kanilang pangangailangan sa kanilang paglalakad ng mga documents at pangangailangan po nila financially. Kayo na po, Panginoon, na siya mag-provide ng lahat at gawin mo pong maayos, panayad, Panginoon, yung mga transaction na kanilang ginagawa o yung kanila pong mga documents na nilalakad. Salamat po, ingatan mo po ang family, mas makilala pa at lumago po sa kanilang pananampalataya. Salamat po ng marami. We also pray for Pastoral Lolit, kay Sister Ming papuntang Pangandian. Hayaan niyo po ang pag-iingat mo, ang pagsama mo, ang siyang maranasan ng buong pamilya. Amen. Kay Sister Ming, dalangin po namin makarating po sila doon. Safe and sound sa pamagitan po ng paghatid mo sa kanila doon. Sasamahan mo sila, pagpapalain mo, Panginoon, kanilang lakad. Salamat po. At sa gabing ito, hayaan niyo po na patuloy na pagpalain niyo po ang ministry ng media ministry, patuloy pa na palaguin mo pa at patuloy na magkama pa kami ng maganda pong programa, bigyan niyo kami ng wisdom, bigyan niyo ng karunungan ng aming pastora kit. Kasama na rin, Panginoon, ng ASAP team sa pamumuno po ni Pastor Edsel sa kanyang pagbiyahe papunta po ng Sariaya, Quezon. Ngayon pa lang, Lord, ang pag-iingat mo at kadagumpayan, Panginoon, ng ministeryo niya doon po sa lugar po ng Sariaya, Quezon. At sa araw po ng bukas, nawa, Panginoon, ay marami pong dumalo at marami pa pong tumanggap sa iyo. At hayaan niyo po ito pong gawain na ito patuloy na magtanim at magpalago ka, Panginoon, ng iyong mga anak doon po sa lugar na iyo. Salamat po. Ingatan niyo po ang Pastor Edsel. Bigyan mo siya ng karunungan sa kanya pong pagtuturo sa pagmiministeryo. At dalangin po namin ang patuloy na paghahari sa buhay po ng aming pastor. Salamat po. At sa gabing ito, sa amin pong pag-iwahiwalay, samahan niyo po kami at makaranas po kami ng kapahingahan pisikal at sa araw po ng bukas, pagkalooban mo kami, Panginoon, panibagong kalakasan na aming paglilingkod. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ayan. Maraming salamat po sa sumama sa amin ngayong gabing ito. At bukas, ayan, inaanyayahan po namin kayo ulit doon sa ating praise report night. Amen. Bye-bye po. See you tomorrow. Bye-bye po. See you. God bless everyone.